Amen.
Sa lahat po ng mga nakasubaybay sa pag-aaral na ito, ay amin po kayong inaanyayahan na magtalaga ng lubos bago po tayo mag-aral ng salita ng Diyos. Tayo po ay maghandog ng pasalamat sa Panginoong may likha ng ating buhay at tayo po ay humingi ng tulong. Sama-sama po tayong manalangin. Ama naming dakila at makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo, muli pong ipinahayag namin sa iyo ang laman at nararamdaman ng aming puso. Dahil sa iyong malawak na awa at pagmamahal sa amin, patuloy kaming nakakaranas ng iyong pagliligtas sa maraming panganib sa aming kapaligiran. Salamat po, Amang Banal, hindi mo kami pinababayaan. Meron pa rin kaming mabuting pagkakataon na makapakinig ng iyong mga banal na salita na ang dulot ay kapanatagan ng aming mga kalooban. Nakapamumuhay po kami ng mapayapa. Salamat po sa iyong pagmamahal sa bawat isa sa amin. Madalas mang pagkakataong kami nagkakamali, nagkukulang sa aming mga tungkulin, nagpapahinuhod kang patuloy. Nakakasumpong kami ng iyong awa. Ama, mahabag ka po. Patawarin mo kami sa marami naming mga pagkakamaling nagagawa. Kayong po'y nagpatawad na rin kami sa mga nagkulang sa amin. Ama, sa amin pong pagpapatuloy ng pag-aaral ng iyong mga banal na salita, sana po pagmamakaawa kami, buksan mo ang aming mga pangunawa. Makilala namin ang iyong kalooban. Magawa sana namin ito sa lahat ng panahon ng aming buhay. Ituro mo po ang lahat ng kaparaanan upang kami magbalik loob sa iyo. Sana magampanan namin sa araw-araw ang mga tungkuling iatang mo kung loloobin at isasapit pa ang araw na yaon. Sana, Panginoon naming Diyos, pagpagaling ka po ng aming pananampalataya, masumpungan naming mayroong Diyos na makapangyarihan sa lahat na marapit naming pagsilbihan sa araw-araw ng aming buhay. Amang banal, kahabagan mo po ang marami naming mga kapwa-tao. Panginoon, umaasa kami na sa pakikinig namin ng iyong mga banal na salita, mapawi sana ang lahat ng mga kahadlangan upang maunawa namin at matanggap ang iyong mga katwiran, mabuo ang pananampalataya sa aming puso, magtiwala kami sa iyong magagawa at sa iyong kapangyarihan. Ama, pawiin mo rin sa aming puso ang mga kabagabagan at mga alalahanin. Bigyan mo kaming lahat ng pusong panatag at payapa na nabubuhay, umaasa na palagi sa amang makapangyarihan sa lahat. Nananalig po kaming laganap ang iyong pagpapala at ang iyong bendisyon sa lahat ng iyong mga lingkod na makakamit namin ang lahat ng mabuti para sa aming mga buhay, makapagpapatuloy kami sa paglilingkod sa iyo na may kapanatagan. Ama, maraming salamat po sa pangalan ng aming tagapagligtas at Panginoon na si Kristo Jesus. Amen.
Sumatin po ang kapayapaan ng Diyos. Magandang araw po sa inyong lahat. Sa iba't ibang panig ng daigdigan ng mga oras po ngayon kayo ay nakikinig sa atin pong mass indoctrination. Once again, wini-welcome po namin kayo dito po sa ating pag-aaral ng mga doktrina ng ating Panginoong Jesucristo. Kasama po ang ating mga kapatid sa Church of God International. Muli po, nag-aanyaya kaming samahan ninyo kami sa mga susunod na oras ng atin pong mga pag-aaral ng katwiran ng Diyos. Ito na po ang ikalimang araw ng atin pong mass indoctrination. Ngayong araw na ito ng Biyernes, samahan nawa tayo ng Panginoon at muli po ipinagkakaloob namin sa inyo ang kapatid na Eli Soriano. Magandang araw po mga kababayan, magandang gabi, anumang oras sa inyong lugar. Tuloy po tayo ngayon dito sa ating tinutuklas na mga aral, mga doktrina ng ating Panginoong Hesus. Nakita niyo siguro na nandoon pa rin tayo sa doktrina ukol sa pananalangin sa Diyos o yung pagdarasal na tinatawag ng mga Katoliko. Kahapon, napag-usapan po natin, kailangan para pakinggan ng Diyos ang panalangin, malinis ang ating puso, malinis pati ating dila. Yun po ba tapos na ron? Ano pa po ang mga bahagi ng ating katawan na dapat nating isunod sa Diyos? Kasi hindi lang naman dila at puso tayo eh. Meron tayong kamay, meron tayong isip, may mata, may pakinig, may paa. Ano pa sa ating katawan ang dapat nating isunod sa Diyos para tayo tanggapin sa panalangin o pakinggan? Magbabasa po ako ng talata sa isang talata ng unang Korinto. 7:3 hanggang 5, kapatid na Daniel. Ibigay ng lalaki sa asawa ang sa kanya'y nararapat, at gayon din naman ang babae sa asawa. Ang babae ay walang kapangyarihan sa kanyang sariling katawan, kundi ang asawa. At gayon din naman ang lalaki ay walang kapangyarihan sa kanyang sariling katawan, kundi ang asawa. Tingnan ninyo ho, mga kababayan, may kinalaman po ito eh. Sabi sa Biblia, ibibigay ng lalaki sa asawa ang sa kanya'y nararapat. Gayon din naman ang babae, ibibigay sa asawa ang sa kanya'y nararapat. Yan po ay symbiotic relationship eh. Give and take. Magbibigayan. Ang lalaki bibigay sa asawa ang nararapat. Hindi ba talaga naman tama yun? Eh kung ang asawa mo, nagsumweldo ka, dapat bibigyan mo naman ng sweldo yung asawa mo. Meron lalaki, kung siya nagtrabaho, siya may hawak ng pera. Walang tiwala sa babae, hindi mabigyan ng sweldo. Utos po ng Diyos, ibigay ng lalaki sa babae ang sa kanya'y nararapat. Gayon din naman yung babae, ibibigay mo naman sa lalaki ang nararapat, kagaya ng mga iba-ibang bagay. Ikaw ang maglalaba, ikaw ang magluluto, ganon, something like that. May nararapat kang ibigay sa lalaki at saka sa babae. Magbibigayan kayo. Pero sa puntong ito, merong gustong sabihin si Pablo. Ang babae, walang kapangyarihan sa kanyang sariling katawan, kundi ang asawa. Gayon din naman ang lalaki, walang kapangyarihan sa kanyang sariling katawan, kundi ang asawa. Ba, ganun pala pagka mag-asawa. Kasi isang laman na sila, sabi ng Panginoong Hesus, hindi na sila dalawa, kundi isang laman. Pinagsama ng Diyos, huwag paghiwalayin ng tao. Gayon, ibibigay ng lalaki yung kanyang katawan sa asawa. Wala kang kapangyarihan sa sarili mong katawan. Kung babae ka, ang asawa mo may kapangyarihan sa katawan mo. Kung lalaki ka naman, wala ka ring kapangyarihan sa iyong katawan, kundi yung asawa mo. Kaya halimbawa, gusto kang halikan ng asawa mo sa batok, kahit na ikaw ay may kiliti sa batok, huwag mo ipagkakait sa asawa mo yung batok mo. Gusto kang halikan sa paa, sa talampakan, abay, huwag mo ipagkakait kasi yung katawan mo para sa asawa mo. Kung babae ka. Kung lalaki ka, ganun din. Yung katawan mo para sa asawa mo. Ano ibig ituro ng Diyos? Tuloy po natin sa 5, kapatid na Daniel. Huwag magpigil ang isa't isa maliban kung pagkasunduan sa ilang panahon upang kayo'y mamalagi sa pag-aayuno at
pananalangin at muling kayo'y magsama, baka kayo'y tuksuhin ni Satanas dahil sa inyong kawalan ng pagpipigil. Ayun pala ang kahulugan ng ibig sabihin ni Pablo, walang kapangyarihan ng lalaki sa kanyang sariling katawan, kundi yung babae. Yung babae, walang kapangyarihan sa kanyang sariling katawan, kundi yung lalaki. Huwag magpigil ang isa't isa. Sa mag-asawa pala, pagka gusto nung asawa mo na magkaroon kayo ng pagtatalik o nung tinatawag na sexual relation, huwag mong pipigilin yung asawa mo, pagbibigyan mo. Kasi siya ang may kapangyarihan sa katawan mo eh. Huwag magpipigil kayo, huwag kayong magpigil. Maliban, ito yung pagpipigil na gagawin. Kung pagkakasunduan sa ilang panahon, kailangan kayo magpigil. Kung pagkasunduan nyo sa ilang panahon, upang kayo'y mamalagi sa pag-aayuno at sa pananalangin. Isa pong aral ni Kristo yan. Ang mag-asawa sa iglesyang totoo, tinuturo ang magpigil sa gawain ng laman. Doon sa tinatawag na sexual relations. Magpipigil pagka you want to devote yourself sa panalangin at pag-aayuno. Baka hindi nyo masyadong maunawaan agad kasi sa ibang iglesia wala namang ganitong doktrina eh. Wala silang pakialam sa inyo kung pakinggan kayo ng Diyos o hindi. Ang pakialam ng pastor, yung ikapu mo at saka yung pera mo. Sa atin, mahalagang maintindihan ninyo na ang Diyos nakikinig sa panalangin. Pero pagka ang mag-asawa ay mananalangin para makatalaga sa pananalangin at pag-aayuno, dapat mag-practice ng pagpipigil sa pinagkasunduang panahon. Magpigil upang mamalagi sa pag-aayuno at pananalangin. Nakita nyo kung gaano kaselan ng pananalangin. Hindi pwede na mag-aayuno ka, mananalangin ka, kahit ano gusto nyong gawing mag-asawa, gagawin nyo. Merong mga panahon ng abstinence o pagpipigil. Pero pagkatapos, nung panahon na yon, muli kayong magsama. Muli kayong magsama. Baka kayo tuksuhin ni Satanas dahil sa inyong kawalan ng pagpipigil. Mahalaga pa lang mag-asawa, mag-practice ng pagpipigil. Halimbawa, gusto mong mag-ayuno. Yun pong pag-aayuno, mga kababayan, yun ay isang espesyal na paraan ng paghiling sa Diyos. Parang yung nanay ko. Yung nanay ko po kasi, ang unang naanib sa iglesia ng Diyos. Nung maanib po yung nanay ko, nagalit ang tatay ko kasi ang tatay ko sakristan sa Katoliko. Nung malaman niyang si nanay ay nabautismuhan, nagalit siya, iniwan niya nanay ko. 9 na buwan po siyang hindi umuwi sa bahay. Pinabayaan niya nanay ko kasi sakristan siya. Galit na galit siya nung malaman niyang umanib sa iglesia ang nanay ko. Samantalang siya'y sakristan sa Katoliko. Ang tatay ko po nagbibigay ng ostia. Parang si Brad Josel. Na pagka hindi naubos yung ostia, kakainin ni Brad Josel sa likod ng altar. Sakristan din itong si kapatid na Josel. Ganon ang tatay ko po. Iniwan yung nanay ko. Ang ginawa ng nanay ko, nag-ayuno, nanalangin. Ang sabi niya sa Diyos, Panginoon, sana tulungan mo po ako ang aking asawa, maalis ang galit at makaunawa ng iyong salita. Ang ginawa ng nanay ko, tuwing 12:00 ng hating gabi, nananalangin siya sa Diyos, parang panata. Tapos nag-aayuno siya, hindi siya kumakain. Awa ng Diyos, yung tatay ko, pagkaraan ng 9 na buwan, nagbalik. At nung magbalik siya, hindi na siya galit at gusto niyang makinig. Kasi nabalitaan niya yung nanay ko, tumigil sa sugal, sugarol po ang nanay ko eh. Yung isa kong kapatid, kontik nang ipanganak sa saklaan eh. Ang nanay ko sugarol.
Alam nyo, dun sa Pasay, maraming saklaan dun nagsasakla. Meron tinatawag silang sugal na Bicol. Yung mga barahan na may mga pulitana pa, may mga kung ano-ano. Hindi ko na natatandaan lahat. Ang nanay ko po, ganon sugarol. Nung mabalitaan ng tatay ko na tumigil sa pagsusugal ang nanay ko, hindi na nagbibisyo, tumigil pati sa sigarilyo. Nanay ko kasi, maninigarilyo nung kulay itim na sigarilyo, yung matamis, yung matamis, yung ano nung araw, yung bataan matamis, ang nag-a-advertise yung singongo. Kilala nyo ba singongo? Sinasabi niya, hindi nyo na dinatnan yun. Sabi niya, ang sarap na matamis. Bataan matamis, pangalan nung sigarilyo. Ngayon, nung mabalitaan ng tatay ko na ganun, after 9 months, kasi ang nanay ko po na naginip, na mamamalengke siya doon sa Libertad, taga-Pasay po kasi ang nanay ko taga-Pasay kami. Doon ako pinanganak sa Pasay Mamamalengke siya doon sa palengke sa Libertad, hawak niya yung basket, nakita niya si Kristo bumababa. Sabi pa raw ng nanay ko sa panaginip, Panginoon kong Jesus, huwag ka munang bumalik. Sabi niya, bumalik ka uli sa langit, huwag ka munang bababa. Kasi yung asawa ko hindi pa kaanib. Sabi niya gano'n. Ngayon, nung mapanaginip niya yun, nag-ayuno siya, nagpanatas siya, na tuwing alas 12 ng ating gabi, gigising siya, mananalangin siya. Pagkaraan nga ng 7 na buwan, bumalik si tatay, si Papang. Ayun, at naging kaanib siya. Ang katunayan, naging pa siya General Secretary at General Treasurer ng Iglesia, ang Papang ko. Bagaman siya dati sakristan. Napatunayan ni nanay ko na yung panalangin na may kasamang pag-aayuno, malaki ang nun, malaki ang power nun. Para nga may Kastilang kasabihan donde la ciencia falla, la oración triunfa. Kung saan wala ng kapangyarihang magagawa ang siyensya, ang panalangin ay nagtatagumpay. Kaya malaki po ang nagagawa ng panalangin. Ngayon, sa ibang iglesia, hindi naman tinuturo yung kung mananalangin ka, kung mag-aayuno ka, magpigil ka sa gawain ng laman ng mag-asawa. Sa iglesia ng Diyos po, sa mag-asawa, para makapag-devote ng time, magkakasundo kayo, halimbawa, 1 linggo, o 10 araw, o 7 araw, o 3 araw, hindi kayo magsisiping, hindi kayo magkakaroon ng sexual relation. Magkakasundo kayo na dun sa mga araw na yon, mananalangin kayo sa Diyos at mag-aayuno. Kailan po ginagawa ang pag-aayuno? Halimbawa, kung meron kang sakit, o may sakit ang asawa mo, ang mahal mo sa buhay, may sakit. Ginagawa po yung pag-aayuno. Yung pag-aayuno ay isang tiempo na sinasamahan mo ng pananalangin. Magkasabay po yung ayuno at panalangin. Ngayon, para maintindihan nyo na rin at matutuhanan nyo na rin, ano ba yung pag-aayuno ay tinuturo ng Biblia? Basahin po natin ang 58 ni Isaias, versikulo 6. Hindi baga ito ang ayuno na aking pinili, nakalagi ng mga tali ng kasamaan, na pagaanin ang mga pasan at papaging layain ang napipighati at iyong alisin ang lahat na atang. Nagsasalita po ang Diyos. Hindi baga ito ang ayuno na aking pinili, sabi ng Diyos, nakalagin ang mga tali ng kasamaan. Halimbawa, ikaw ay nakatali sa kasalanan, Kung mag-aayuno ka, kalagin mo yon. Halimbawa, sugarol ka, kung gusto mong pakinggan ka ng Diyos sa ayuno, huwag ka na magsugal. Tapos, napagaanin ang pasan at papaging layain ang napipighati. Halimbawa, meron kang tao na napipighati mo o naaalipin mo. Halimbawa, may utang sa'yo
hirap na yung tao. And sabi, palayain mo na siya para pagaanin mo yung kanyang pighati. Alam nyo, sa ibang iglesia, hindi naman po itinuturo ito, mga kababayan eh. Pero sa iglesia totoo, dapat bahagi ng aral na maintindihan ito. Na pagka mag-aayuno ka, ikaw mismo, kalagan mo yung tali ng kasamaan sa'yo. Tumigil ka sa bisyo, tumigil sa droga, tumigil ka sa mga masamang gawain, tapos, kung meron kang taong napipighati o napapabigatan, pagaanin mo at palayain mo siya. Kaya, dapat kung nag-aayuno ka, ba, meron taong hindi talaga makababayad na sa'yo, patawarin mo na. Yun yung katuparan ng panalangin tinuro ni Kristo sa mga apostol eh. Ipatawad mo sa amin ang aming mga utang, gaya naman naming nagpatawad sa mga may utang sa amin. Yung iba yata, walang patawad eh. Talagang pipighatiin niya yung kapwa niya. Magbayad ka ng tubo. Hilahod na nga eh. Wala na nga makain eh, pagbabayarin mo pa ng tubo. Pagaanin mo, kapatid. Makita mo, kung merong kang sakit, o merong sakit ang isang mahal mo sa buhay, gaya ng asawa mo, hindi ka pababayaan ng Diyos. Tutulungan ka ng Diyos. Tutuloy po natin. Sabi, pagaanin niyo ang pasan ng napipighati, palayain ninyo, at inyong alisin ang lahat ng atang. Alisin mo na yung atang sa kapwa mo na magpatawad ka na. Tapos, ang ano pa ang susunod? Hindi baga ang magbahagi ng iyong tinapay sa gutom at dalhin mo sa iyong bahay ang dukha na walang tuluyan? Pagka nakakakita ka ng hubad na iyong bihisan at huwag kang magkubli sa iyong kapwa-tao. Ito, yung magbabahagi kay ka ng tinapay mo sa gutom. Di ba, pag nag-aayuno, hindi ka kumakain. Yung tinapay, bigyan mo yung gutom. No? Kaya ako nung mag-ayuno ako lahat ng makita kong gutom sa kali, binibigyan ko ng pagkain eh. No? Bigyan mo ka ng tinapay yung gutom. Tapos, dalhin mo sa iyong bahay ang dukha na walang tuluyan. Halimbawa, nakakita ka ng isang dukha, wala talagang matutuluyan, dalhin mo sa bahay, pakainin mo. Nakakita ka ng hubad, bihisan mo. Meron kang kilala, kulang sa damit, marami ka naman. Sa panahong nag-aayuno ka, bigay mo yung damit mo sa mga hubad, yung kulang sa pananamit. At huwag kang magkubli sa iyong kapwa-tao. Ang ibig sabihin, lagi mong i-present yung sarili mo, huwag mong pagkakaitan ng kapwa mo tao. Meron kasi, para huwag makautang yung kapwa niya, nagtatago. Para wag makahingi sa kanya, nagtatago. Huwag ka ikang magkubli sa iyong kapwa-tao. Tapos, ang sabi, tuloy natin. Kung magkagayoy, sisikat ang iyong liwanag na parang umaga at ang iyong kagalingan ay biglang lilitaw. Kita nyo? Kung magkagayoy, sisikat ang iyong liwanag na parang umaga, ang iyong kagalingan ay biglang lilitaw, gagaling ka sa sakit mo. Gagaling sa sakit yung taong mahal mo. Pagka natuto ka ng pag-aayuno na nakasulat sa Biblia, mga kababayan, mag-isip po kayo. Ito sa ibang iglesia, di naman ito itinuturo eh. Ito yung ayuno na rekomendado ng Diyos. Na pag mag-aayuno ka, kasabay ang pananalangin, kung mag-asawa kayo magpipigil muna kayo sa gawain ng laman o sa sexual intercourse. Ang gagawin mo ito, alalayain mo yung napipighati. Kung meron kang pighating nakaatang sa kanya o meron siyang obligasyon sa'yo, papatawarin mo na siya. Kung may utang siya, hindi mo na sisingilin, hindi mo na papatubuan. Pagkatapos, papakainin mo yung gutom. Tapos, bibigyan mo ng damit yung hubad. Pagkatapos, ang sabi dun sa 8, sisikat ang iyong liwanag na parang umaga at ang iyong kagalingan ay biglang lilitaw. Kaya po yung ayuno itinuro ng Biblia. Meron hong milagrong nagagawa yung ayuno eh.
Miski sa siyensya, tanungin nyo yung mga doktor, pagka pala ikaw hindi kumain ng 3 araw, ang katawan mo nare-refresh. Napapahinga ang sistema, nalilinis ang bituka mo, nalilinis ang atay mo, nalilinis ang bato mo, tumataas ang immune system mo. Ito po, babasahin natin sandali. Pakibasa mo, kapatid na Luz. Fasting for 3 days can regenerate entire immune system, study finds. Fasting for as little as 3 days can regenerate the entire immune system, even in the elderly. Scientists have found in a breakthrough described as remarkable. New research suggests starving the body kickstarts the stem cells into producing new white blood cells, which fight off infection. Scientists at the University of Southern California say the discovery could be particularly beneficial for people suffering from damaged immune systems, such as cancer, patients on chemotherapy. It could also help the elderly whose immune system becomes less effective as they age, making it harder for them to fight off even common diseases. The researchers say fasting flips a regenerative switch. Kita nyo? Fasting flips a regenerative switch. Pagka pala nag-aayuno, ayon sa siyensya, may malaking pakinabang, tumataas ang ating immune system, lumalakas ang ating control sa mga sakit. Para kang may pinlip na switch, para kang nag-flip ng switch sa katawan mo, inon mo yung switch, para ang katawan mo lumaban sa mga iba-ibang sakit at mga infeksyon. Alam nyo, bago pa natuklasan ng siyensya yan, ang ayuno itinuturo na ng Panginoong Hesus. Kaya lang, pag mag-aayuno, dapat yung mag-asawa, iiwas muna, magpipigil, magkakasundo sila, o honey, o sweetheart, o kung ano man ang tawag mo. 1 linggo tayong mag-ayuno para sa iyong sakit, o kaya para sa sakit ng iyong anak, o para sa negosyo. Halimbawa, gusto mong ikaw makakita ng swerte, o kaya para makakita ka ng trabaho, o kaya meron kang espesyal na kahilingan sa Diyos. Napakagaling po ng pag-aayuno, mga kababayan. Sa panahon ni Kristo, ang pag-aayuno po, ganito ang sabi sa 6:16 ng Mateo. Bukod dito, pagka kayo'y nangag-aayuno, ay huwag kayong gaya ng mga mapagpaimbabaw na may mapapanglaw na mukha, sapagkat kanilang pinasasama ang mga mukha nila upang makita ng mga tao na sila'y nangag-aayuno. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang sa kanila'y ganti. Datapwat ikaw, sa pag-aayuno mo, ay langisan mo ang iyong ulo at hilamusan mo ang iyong mukha, upang huwag kang makita ng mga tao na ikaw ay nag-aayuno, kundi ng Ama mo na nasa lihim, at ang Ama mo na nakakikita sa lihim ay gagantihin ka. Yung po palang pag-aayuno, hindi po pinagpaparangalan yan. Hindi pinamamalita yan, kagaya ng mga iglesia ngayon na, mag-aayuno tayo mga kapatid. Alam na alam mo, nag-aayuno sila kasi bin-broadcast Ang pag-aayuno para sa panahong Kristiyano, na turo ni Kristo, huwag mong ipaalam kahit kanino kung mag-asawa kayo, kayong dalawa lang ang makakaalam. Na nagkasundo kayo, o hindi mo na tayo magsisiping, hindi mo na tayo magtatabi, mag-aayuno tayo, mananalangin tayo sa Diyos para pagbigyan yung ating kahilingan. Mihiling ka sa Diyos ng isang mahigpit na kahilingan na gusto mong makapasa sa bar exam o kaya gusto mong ikaw makapasa sa examen sa eskwela o kung ano man, mga may espesyal na kahilingan ng tao, napakahalaga po ng panalangin at pag-aayuno. Ang aral lang sa Biblia, ang mag-asawa, huwag niyong ipagkakait ang katawan niyo sa isa't isa. Ang babae may karapatan sa katawan ng lalaki, ang lalaki may karapatan sa katawan ng babae. No? Kaya ka nga nag-asawa dahil na-attract ka dun sa katawan niya. Ngayon,
huwag kayong magpipigil. Pagbibigyan nyo isa't isa. Maliban, sabi ni Pablo, kung pagkakasunduan sa ilang panahon. Magkakasundo kayo sa ilang panahon upang kayo'y mamalagi sa pag-aayuno at pananalangin. Pagkatapos ng panahon na yon, muling kayo'y magsama. O hindi naman bawal ng Diyos magtali kang mag-asawa o magsiping. Kaya lang, pagka panahon ng pag-aayuno at pananalangin, dapat nagpipigil. Nakikita niyo po mga kababayan, sana naunawaan ninyo na mahalaga po ang pag-aayuno at ang pananalangin. Kaya lang, hindi basta na lang mag-aayuno ka. Kailangan sa pag-aayuno mo may kasama kang ibang ginagawa na hindi ka kumakain, papakainin mo naman yung gutom. Bibigyan mo ng damit yung ubad. Kakalagan mo ng atang, palalayain mo yung mga napipighati na baka mayroong obligasyon sa'yo, napipighati na siya, may utang siya, di siya makabayad, patawarin mo na kapatid, bibigay uli ng Diyos sa'yo yun. Utos po kasi yan Utos yan. Baka sa ibang iglesia walang ganyan pero sa atin pong pinag-aaralang iglesyang nasa Biblia, yung pagpapatawad sa kapwa, pag-aalis ng atang, pag-liberate, pagpapalaya doon sa mga napipighati, bahagi po yun ng mabuting palatuntunan ni Kristo para tayo mamalagi na mayroong mabuting budhi na nag-aayuno at nananalangin sa Diyos. Kaya isa po yan sa aral para ang ating panalangin pakinggan ng Diyos na ang ating buong katawan kasali. Yung katawan mo, kung mag-asawa kayo, pagbibigyan nyo isa't isa, kaya lang magpipigil kayo, yung buong katawan mo, pipigilin mo, pagka mag-aayuno at saka mananalangin. Ang katunayan, mga kapatid, sa Biblia, hindi naman talaga dapat na yung katawan ng babae, papakita mo sa iba Kasi sa asawa mo lang yun Yung babae, sa asawa mo lang yung katawan mo. Yung lalaki, sa asawa mo lang yung katawan mo. Hindi dapat may kapartiron. 13:4 ng Ebreo. Maging marangal nawa sa lahat ang pag-aasawa at huwag nawang magkadungis ang higaan, sapagkat ang mga mapakiapid at ang mga mapangalo niya ay pawang hahatulan ng Diyos. Nakita nyo? Sabi ng salita ng Diyos, maging marangal nawa sa lahat ang pag-aasawa. Huwag magkadungis ang higaan, sapagkat ang mga mapakiapid at ang mga mapangalo niya, pawang hahatulan ng Diyos. Kaya yung katawan mo, para lang yun sa asawa mo. Kaya nga hindi nga dapat man lang idinidisplay ang katawan na yan Merong babae, idinidisplay katawan niya Nakalabas yung kalahati ng suso. Sa itsura, see-through, hapit na yung katawan ng babae nakadisplay na halos. Anong nangyayari itong nakasulat sa Biblia? 5:28 ng Mateo. Pakinggan nyo mga kababayan. Datapwat sinasabi ko sa inyo na ang bawat tumingin sa isang babae na taglay ang masamang hangad ay nagkakasala ng pangangalo niya sa kanyang puso. Ayan, aral po ni Kristo ito. Ewan ko kung tinuturo sa inyong iglesia ito. Ang tumingin sa babae, may taglay sa pusong masamang hangad, nagkakasala na ng pangangalo niya sa kanyang puso. Kaya sa atin, sa iglesia ng Diyos na totoong nasa Biblia, bawal na ang babae, yung katawan mo na para sa asawa mo, i-display mo sa iba. Kasi magiging ikaw ang dahilan ng kasalanan ng iba. Mapapagnasaan niyang katawan mo Nakalabas ba naman yung kalahati ng suso mo Diba? Merong ganun Nakalabas ang pusod. Tapos naka-mini short na nakalabas pati puwet, pati yung guhit dun sa puwet kitang-kita. Siyempre, pag lalaki titingin sa'yo, magkakaroon ng masamang hangad. Ano mangyayari dun sa lalaki na hindi mo naman asawa? Napapaghangaran yung katawan mo. Ano mangyayari? 2 Pedro 2:14.
na may mga matang puspos ng pangangalo niya at hindi maaaring maglikat sa pagkakasala na umaakit sa mga kaluluwang walang tiyaga na may pusong sanay sa kasakiman. Ayan, ang nangyayari, may mga matang puspos ng pangangalon niya. Sa mata pa lang, nagiging kalunyero na yung tao. Kasi, pagtingin mo dun sa babaeng walang disiplina sa sarili, ibinebenta yung katawan niya para bang karinderyang bukas. No? Ganun yung ibang babae, parang karinderyang bukas eh. Kahit sinong lalaki pwedeng magpiesta eh. Kaya makikita mo sa bus, yung mga lalaking nakatayo, nakatingin sa baba. Kasi andun na nakadisplay yung suso, nakadisplay yung buong katawan. Kaya sa iglesia ng Diyos, may utos sa pagdadamit ng babae para wag kang mapagnasaan ng ibang lalaki. Huwag mo i-display katawan mo para sa asawa mo yan eh. Sabi ni Pablo ang babae walang kapangyarihan sa kanyang sariling katawan kundi ang asawa. Gayun din naman ng lalaki walang kapangyarihan sa kanyang sariling katawan kundi ang asawa. Yung sa asawa mo lang, huwag mo ibebenta sa iba. No? Kasi merong mga tao sa mata pa lang nagnanasa na eh. Nanlilingkis na yung mata eh. Nagkakasala tuloy ng pangangalo niya. Sabi ni Kristo, ang tumingin sa babae, taglay sa puso ang masamang hangad. Nagkakasala na ng pangangalo niya sa kanyang puso. Ito po bahagi ng aral ni Kristo ito. Nakakalungkot lang, hindi tinuturo ito sa lahat ng iglesia. No? Okay lang, mag-ayuno ka, kahit na ikaw kung ano-ano gawin mo, pwede. Manalangin ka, kahit ano-ano gawin mo, pwede. Sa atin po, sa iglesyang totoo, para matalaga tayo sa tamang pananalangin at pag-aayuno, dapat alam natin itong aral na ito, na pati yung huwag tayong maghangad na mangangalon niya ka sa magitan ng mata, no? Kaya yung mag-asawa, meron dapat sundin yan eh. Para ang kanilang panalangin, pakinggan ng Diyos eh. 3:7 po uli ng unang Pedro, kapatid na Daniel. Gayon din naman, kayong mga lalaki, magsipamahay kayong kasama ng inyong asawa ayon sa pagkakilala. Napakundanganan ang babae na gaya ng marupok na sisidlan. Yamang kayo na may kasamang tagapagmana ng biyaya ng kabuhayan, upang ang inyong mga panalangin ay huwag mapigilan. Upang ang inyong panalangin huwag mapigilan, mga lalaki, mamahay kayo kasama ng inyong asawa ayon sa pagkakilala. Kaya po may aral pati sa mag-asawa eh. Pagka kayo'y nagsasama bilang mag-asawa sa iglesyang totoo, dapat magsasama kayo ayon sa pagkakilala, ayon sa aral. Na yung lalaki, papakundanganan niya ang babae gaya ng marupok na sisidlan. Alam nyo, may mga lalaki, walang habas eh. Kahit may regla yung asawa, inaararo eh. Sa Biblia po, mula pa nung una, ayaw ng Diyos yun. Basahin natin ang 18-19 ng Levitico. At huwag kang sisiping sa isang babae na ililitaw ang kahubaran niya habang siya'y marumi sa kanyang karumalan. Meron po kasing monthly period ang babae. Sabi ng Diyos, huwag kang sisiping sa isang babae na ililitaw ang kahubaran niya samantalang siya'y marumi sa kanyang karumalan. Ang ibig sabihin po nun, yung kanyang monthly period. Huwag mong sisipingan yung asawa mo. Yun yung katumbas nung sinasabi kanina na papakundanganan mo ang babae gaya ng isang marupok na sisidlan. No? Marupok yan eh. Miski ang kanyang katawan, marupok. Pagka sinuntok mo yan pag hindi tumba yan no? Yang babae. Miski ang kanyang pangangatawan, natural na mahina, fragile ang tawag sa Ingles. Kaya ang sabi dun sa English, kapatid na Daniel, Likewise, ye husbands, dwell with them according to knowledge, giving honor unto the wife, as unto the weaker vessel. ayan, weaker vessel. Miski sa lakas,
Miski sa natural, mahina ang babae kesa sa lalaki. Hindi pwedeng yung babae gagawin mong punching bag bilang asawa mo. Pagka ikaw ganyan, manalangin ka, di ka pinapakinggan ng Diyos, naiinis ang Diyos sa'yo. Para pakinggan at huwag mapigilan ng panalangin ang liwanag ng salita ng Diyos na sinulat ni Pedro. Pakundanganan ang babae gaya ng marupok na sisidlan upang ang inyong mga panalangin ay huwag mapigilan. Para ang panalangin natin makarating sa Diyos, dapat sa isang lalaki, mahalin mo ang iyong asawa. Pakundanganan mo. Yung salitang pakundanganan, bibigyan mo siya ng pataan. Uunawain mo siya. Ang babae po, mayroong mga kahinaan na dapat maunawaan ng isang lalaki. Para kung mag-asawa man kayo at mananalangin kayo, ang panalangin nyo hindi mapipigilan. Ibig sabihin, makakarating sa Diyos ang panalangin pagka ang mag-asawa nagsasama ayon sa pagkakilala. Mamahay kayong kasama ng inyong asawa ayon sa pagkakilala. Ano ba yung ayon sa pagkakilala? Ito ang pagkakilala na dapat makita ng mag-asawa sa iglesia ng Diyos. Doktrina po ito ni Kristo. Sa Efeso Kapitulo 5, basahin po natin ang versikulo 23 hanggang 24. Sapagkat ang lalaki ay pangulo ng kanyang asawa, gaya naman ni Kristo na pangulo ng iglesia, na siya rin ang tagapagligtas ng katawan. Tatapwat kung paanong ang iglesia ay nasasakop ni Kristo, ay gayon din naman ang mga babae ay pasakop sa kani-kaniyang asawa sa lahat ng mga bagay. Pansinin niyo ang aral na ito, mga kapatid. Para ang panalangin ng mag-asawa, wag mapigilan, ang utos sa lalaki, ikaw ang pangulo. Ang lalaki, pangulo ng kanyang asawa. Gaya naman ni Kristo na pangulo ng iglesia, na siya rin ang tagapagligtas ng katawan. Ang lalaki po, ang iyong papel sa bahay, ikaw ang presidente. Hindi ka under desire. Baka meron po sa inyong under desire, mali po yun. Mali yun. Hindi pumapayag ang Diyos na ang lalaki, ang babae pang ulo niya. Hindi pumapayag ang Diyos doon. Ang gusto ng Diyos, yung lalaki ang pangulo. Kapatid, ako kasi abogada. Ang mister ko, driver ko lang. Hindi naman ibig sabihin kung abogada ka, hindi ka nasakop sa aral ni Kristo. Sa termino ng pagiging mag-asawa, kahit yung asawa mo walang pinag-aralan, at ikaw ay abogada pa o huwis ka pa, dapat sakop ka ng asawa mo. Gaya ni Kristo na pangulo ng iglesia. At doon sa 24, kung paanong ang iglesia nasasakop ni Kristo, gayon din naman ang mga babae pasakop sa kani-kaniyang asawa sa lahat ng bagay. Pagka sinabi ng asawa mo na ayaw niyang nakadisplay ang dibdib mo, dapat sumunod ka. At yun naman ang tinuturo ko sa mga kapatid na lalaki. Huwag kang papayag, kapatid, na yung asawa mo, nakaminisket, kita-kita yung puwet. Pinagnanasaan tuloy. Kaya nga maraming nare-rape Mga babae, ang katawan binebenta Isang dahilan yan ng pagka-rape ng babae. Kaya nare-rape, isa sa mga factor, yung damit, yung itsura. Kasi, pagka yung katawan mo, nakadisplay talaga, talagang parang ka nakakita ng mais. Yung manok nakakita ng mais, tutukain talaga yan. Paborito ng manok yung mais I-display mo ba naman yung mais sa manok, matutuka yun. O kaya, i-expose mo yung asukal sa langgam. Talagang pagkukulupumpunan ng langgam yan. Kaya, ang sabi sa Biblia, ang babae pasasakop sa kanyang asawa.
Medyo malalim-lalim na po ito, mga kababayan, ano? Kasi panalangin lang naman ang pinag-aaralan natin, pero sakop po ito Para pakinggan ang panalangin, dapat ang mag-asawa mabuhay sa pagkakilala. At ang isang pagkakilala sa Diyos na itinuturo ng Biblia, ang lalaki magiging pangulo. You are the provider. Ikaw ang mag-aasikaso sa pamilya mo. Ikaw ang may obligasyon sa pamilya mo, ikaw na lalaki. Huwag yung babae ang ginagawa mong tagapaghanap buhay at ikaw istambay lang sa kanto. Labag sa kalooban ng Diyos yun. 5:8 ng unang Timoteo, pakinggan nyo. Datapwat kung ang sino man ay hindi nagkakandili sa mga sariling kanya, lalong-lalo na sa kanyang sariling sangbahayan, ay tumanggi siya sa pananampalataya at lalong masama kaysa hindi sumasampalataya. Napakinggan nyo, mga kababayan, kung ang sino man hindi nagkakandili sa sariling kanya, lalong-lalo na sa kanyang sariling sambahayan, ay tumanggi siya sa pananampalataya, mas masama siya kaysa hindi sumasampalataya. In English it says, If anyone does not provide for his relatives, and especially for his own family, he has disowned the faith and is worse than an unbeliever. he has disowned the faith. Itinatakwil mo ang pananampalataya at mas masama ka pa dun sa hindi sumasampalataya pag hindi mo kinakandili ang iyong sariling sambahayan. Kaya bahagi po ng obligasyon ng isang Kristiyano, yung pagkakandili sa kanyang sambahayan. Kung ikaw ang lalaki, ikaw ang pangulo. Kung babae ka, pasasakop ka naman sa iyong asawa. Aral ito ni Kristo, mga kababayan. Kung ating pag-aaralan nito, marami kasing babae, ayaw pasasakop sa lalaki. Gusto niya, siya ang kapitan. Kaya may mga lalaki, sabi, magpapaalam muna ikako kay boss. Kasi ang boss niya yung asawa niya Siya yung busabos. No? Merong ganon. Under Disaya, ang tawag natin doon, Andres Disaya. Napanood niyo yata yung pelikulang Andres Disaya. Ang nakapamewang, nagsisisigaw yung babae. Yung lalaki naman, susukot-sukot, nagtatago sa ilalim ng lamesa kasi mabubugbog siya nung asawa niyang babae. Baligtad po yun sa katalagahan ni Kristo. Dapat si Kristo, ang sabi niya, ang lalaki pangulo ng asawa, ang babae papasakop sa kanyang asawa. Kaya sa aral na ito, meron tayong matututunan. Basahin natin ang 11:4 ng unang Korinto hanggang 5, 7 hanggang 10, 14 hanggang 15. Pakinggan nyo, mga kababayan. Ang bawat lalaking nananalangin o nanghuhula na may takip ang ulo ay niwawalan ng puri ang kanyang ulo. Datapwat ang bawat babaeng nananalangin o nanghuhula na walang lambong ang kanyang ulo, niwawalan ng puri ang kanyang ulo, sapagkat gaya rin ng kung kanyang inahitan. Sapagkat katotohanan ang lalaki ay hindi dapat maglambong sa kanyang ulo, palibhasa'y larawan siya at kaluwalhatian ng Diyos. Ngunit ang babae ay siyang kaluwalhatian ng lalaki. Sapagkat ang lalaki ay hindi sa babae, kundi ang babae ay sa lalaki. Sapagkat hindi nilalang ang lalaki dahil sa babae, kundi ang babae dahil sa lalaki. Dahil dito'y nararapat na ang babae ay magkaroon sa kanyang ulo ng tanda ng kapamahalaan dahil sa mga anghel. Hindi baga ang katalagahan din ang nagtuturo sa inyo na kung may mahabang buhok ang lalaki ay mahalay sa kanya? Datapwat, kung ang babae ang may mahabang buhok ay isang kapurihan niya, sapagkat ang buhok sa kanya'y ibinigay na pinakalambong. Nakinig po kayong mabuti, mga kababayan.
Ito hindi pinapaliwanag sa ibang iglesia. Hindi nyo naman maririnig sa kanila ito. Pero nasa Biblia to eh. Aral ng Ebanghelyo ito eh. Sabi ng Ebanghelyo ni Kristo na sinulat ni Pablo, ang bawat lalaki nananalangin o nanghuhula na may takip ang ulo, yun ang huhula po rito. Hindi gaya nung manghuhula sa Quiapo. Yung tinutukoy dito ng huhula, nangangaral o nagpa-prophesy. No? Ang bawat lalaking nananalangin o nanghuhula na may takip ang ulo, niwawalan niya ng puri ang kanyang ulo. Ngayon, ang bawat babae namang nananalangin o nagpa-prophesy o nanghuhula na walang lambong ang kanyang ulo, niwawalan niya ng puri ang kanyang ulo. Gaya rin kung kanyang inahitan. Dapat pala, pag ang babae nananalangin, may lambong. Dapat naman, pag lalaki nananalangin, walang lambong sa ulo. Tandaan niyo po, pag lalaki mananalangin, dapat walang lambong. Eh makakakita kayo ng iglesia ngayon eh. Ang mga lalaki may lambong eh. Na yung mga lalaki nila, laging may turban, may lambong. Pero ang sabi naman sa Biblia, pag ang babae naman ang mananalangin, pag walang lambong, niwawalan niya ng puri ang kanyang ulo. Dapat, para magkaroon ng kapurihan ang ulo ng babae sa harap ng Diyos, dapat meron siya lambong. Ano ibig sabihin? Doon sa 7, ang sabi po, katotohanang ang lalaki hindi nararapat maglambong sa kanyang ulo. Palibhas ay larawan siya at kaluwalhatian ng Diyos. Ngunit ang babae siyang kaluwalhatian ng lalaki. Sapagkat ang lalaki hindi sa babae, kundi ang babae ay sa lalaki. Sapagkat hindi nilalang ang lalaki dahil sa babae, kundi ang babae dahil sa lalaki. Dahil dito'y nararapat na ang babae magkaroon sa kanyang ulo ng tanda ng kapamahalaan dahil sa mga anghel. Ano ibig sabihin? Yung po palang lalaki dapat walang lambong. Yung babae dapat maglambong. Ano kahulugan ng lambong sa babae? Yun ang tanda ng kapamahalaan na may nakakasakop sa kanya. Yung lambong sa ulo ng babae, tanda yun ng kapamahalaan na may sumasakop sa kanya, na sinasakop siya ni Kristo. Sinasakop siya ng kanyang asawa. Kasi kung paanong si Kristo, pang-ulo ng iglesia, gayon din ang lalaki, pang-ulo ng kanyang asawa. Kaya ang babae, pagka nananalangin, dapat nakalambong. Tanda yun na nasasakop siya ng asawa niya at nasasakop siya ni Kristo. Isang espiritual na palatandaan sa babaeng sakop ng lalaki at sakop ni Kristo, meron siyang lambong sa kanyang ulo. Anong kahulugan nun? Sa 14, hindi baga ang katalagahan ang nagtuturo sa inyo na kung may mahabang buhok ang lalaki, mahalay sa kanya. Mahalay pala sa Diyos na ang lalaki mahaba ang buhok. Ngunit, kung ang babae ang may mahabang buhok, isang kapurihan niya, sapagkat ang buhok sa kanya'y ibinigay na pinakalambong. Ang lambong po palang bigay ng Diyos, yung mahabang buhok ng babae. Yun pala ang pinakalambong ng babae. Hindi naman pala yung lambong ng Katoliko na iba-iba kulay. Bibili ka dun sa labas na simbahan, may kulay itim, may kulay puti, may kulay pink, iba-ibang kulay. Hindi po yan ang lambong na itinuturo sa Biblia. Ang lambong po, yung ang Diyos ang may bigay. Alin yung lambong na bigay ng Diyos? Yung mahabang buhok ng babae. Kaya,
mahalay sa lalaki ang mahaba ang buhok. Kasi para siyang naglalambong. Pero kung ang babae ang may mahabang buhok, kapurihan niya sa Diyos sapagkat ang buhok sa kanya'y ibinigay na pinakalambong. Nakikita nyo mga kababayan, bahagi po ito ng Biblia na pagka mananalangin ng isang babae, dapat nakalambong. Pagka lalaki mananalangin, dapat walang lambong. Kasi yung lambong ng babae, nagpapakita yon nasa ilalim siya ng kapamahalaan ni Kristo. Napakahalaga po sa Diyos noon. Makita niya ang babaeng nananalangin na nakalambong dahil yon ang palatandaan ng pamamahala ni Kristo sa kanya. Meron pong mga bagay tayong liliwanagin dito. Sa susunod pong mga araw, hindi natin matatapos lahat ito ngayon. Yung tungkol sa lambong ng babae. Pero bahagi po yan ng doktrina sa pananalangin na ang babae kailangang may lambong. Ang lalaki kailangan walang lambong. No? At ang lambong ng babae, yung kanyang mahabang buhok. Kaya sa Iglesia ng Diyos, bawal po magpahaba ng buhok ang lalaki. Bawal po yan sa atin. Dapat ang lalaki sa iglesia totoo nagpapagupit. Kung ikaw ay nag-aaral ng doktrina ni Kristo, lalaki ka, hindi ka magpapahaba ng buhok. Kasi manalangin ka para sa Diyos, mahalay ka. Na yung buhok mo, mahaba, tinatalukbungan mo yung ulo mo, representasyon ni Kristo yan eh. Yang ulo ng lalaki, representasyon ni Kristo. Kaya hindi mo dapat talukbungan. Pero yung babae, dapat para ipakitang nasa ilalim siya ng kapangyarihan ni Kristo. Katotohanang, sabi sa 7, ulitin ko lang, katotohanang ang lalaki hindi dapat maglambong sa kanyang ulo. Palibasa ay larawan siya at kaluwalhatian ng Diyos, yung ulo ng lalaki. Ngunit ang babae, kaluwalhatian ng lalaki. Sapagkat ang lalaki hindi sa babae. Kaya nilalang ang lalaki para sa Diyos maglilingkod. Hindi ka nilalang para sa babae. Kundi ang babae, nilalang para sa lalaki. No? Kaya nga nilalang si Eva para kay Adan, tulungan si Adan sa paglilingkod. Sapagkat hindi nilalang ang lalaki dahil sa babae, kundi ang babae dahil sa lalaki. Dahil dito, narapat na ang babae magkaroon sa kanyang ulo ng tanda ng kapamahalaan dahil sa mga anghel. Yung tanda ng kapamahalaan, yun po yung lambong sa ulo ng babae, represented ng kanyang mahabang buhok. Ngayon, anong aral pa ang nararapat masunod ng mag-asawa para pakinggan sa pananalangin sa iglesia ng Diyos? Basahin natin ang 5:25 ng Efeso at 28. Pakinggan nyo mga kababayan. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyo-inyong asawa gaya naman ni Kristo na umibig sa iglesia at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa kanya. Gayon din naman, nararapat ibigin ng mga lalaki ang kani-kanyang sariling asawa na gaya ng kanilang sariling mga katawan. Ang umiibig sa kanyang sariling asawa ay umiibig sa kanyang sarili. Batas po pala ni Kristo yan ang lalaki. Iibigin niya ang kanyang asawang, sariling asawa niya, gaya ng kanyang sariling katawan. Tingnan mo, ikaw ba kapatid na lalaki, gusto mo bang nasasaktan ka? Ayaw mo. Huwag mo sasaktan ng asawa mo. Huwag mo sisipain ang asawa mo. Ang sabi sa Biblia, nararapat ibigin ng lalaki ang kanyang asawa gaya ng kanyang sariling katawan. Ayaw mong ikaw ay magutom, huwag mong gugutumin ang asawa mo. Ayaw mong masaktan, huwag mong sasaktan ang asawa mo. Ayaw mong mapahiya, huwag mong papahiya yung asawa mo. Ayaw mo sinisigawan, huwag mo sisigawan ang asawa mo. Yun ang pag-ibig sa asawa
gaya ng sarili mo mismong katawan. Ang sabi ng salita ng Diyos, ang umiibig sa kanyang sariling asawa, umiibig sa kanyang sarili. Bakit? Kasi yung asawa, pagka mabait yung asawa, lalo na ang asawa mo mabait, dapat mahalin mo yan kapatid. Sabi sa 19 ng Kawikaan, pakinggan nyo. Bahay at mga kayamanan ay minamana sa mga magulang, ngunit ang mabait na asawa ay galing sa Panginoon. Nakaswerte ka ng mabait na asawa, ibig sabihin, bigay ng Diyos yun. Ang mabait na asawa ay galing sa Panginoon. Ang katunayan, sa isa pang talata, para kang nakakita ng pagpapala ng Diyos pagka ikaw ay nagkaroon ng mabait na asawa. 18:22. Sino mang lalaking nakakasumpong ng asawa ay nakasumpong ng mabuting bagay at nagtatamo ng lingap ng Panginoon. Sa English, ang sabi, Whoso findeth a wife findeth a good thing and obtaineth favor of the Lord. nakita nyo, nagtatamo ka ng lingap ng Panginoon. Parang maramdaman mo, nilingap ka ng Diyos pag nakakita ka ng mabuting asawa. Di ba? Parang ang Diyos na ang naglaban ng damit mo, nagluto ng pagkain mo. Kasi yung ginagawa ng asawa mo, lingap ng Diyos sa iyo yun Na sa panahong ikaw nakakaramdam ng pagnanasa ng laman mo, ang asawa mo ngayon ang naglilingkod sa iyo. Kaya, ang nakakasumpong ng asawa, nakakasumpong ng mabuting bagay. Nagtatamo ng lingap ng Panginoon. Dapat kayong mga lalaki maintindihan ninyo. Ang asawa nyo, lingap ng Diyos yan. Pero mo, bihis ka lang ng bihis, may tagalaba ka, may tagaplansa ka pa. Pagkatapos, bubugbugin mo pa, napakawalang hiya mo naman. No? May tagaluto ka, may tagalinis ka ng bahay, may janitor ka, may inaanakan ka pa, may tagapagpalaki pa sa anak mo, tapos bubuntalin mo lang, pasasabugin mo ang uso, ikaw naman ay nasa kanto, nakikipag-inuman, napakawalang hiyang lalaki naman ito. Tapos mananalangin ka pag Pasko, sino kaya makikinig sa'yo? Yung demonyo. Yung Diyos sa langit hindi makikinig sa'yo. Kasi malupit ka sa asawa mo Dapat sa lalaki, sa iglesyang totoo, mapagmahal sa kanyang asawa, mahal niya ang kanyang asawa gaya ng kanyang sarili mismong katawan. Kung paanong yung katawan mo, ayaw mong nagiginaw, bumili ka ng jacket, bili mo asawa mo. Hindi ikaw lang. No? Kumain ka ng masarap, pakainin mo rin asawa mo ng masarap. Ganun ang pagmamahal sa asawa na itinuturo ng Ebanghelyo ni Kristo. Bahagi yan para ang panalangin mo, pakinggan ng Diyos. Kapatid, sana nauunawaan nyo ang bagay na ito. Sabi pa ng Diyos sa isang lalaki, sa 3 ng Kolosas, pakinggan nyo. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa at huwag kayong maging mapait sa kanila. May mga lalaki mapait. Mapait sa asawa. Kung magsalita, parang ang kausap, kaaway. Kung tumingin, parang ang kausap, demonyo. Ganon. Pero pag ibang babae, nakangiti. Pag ang kaibigan niya, mga kausap niya, mga barkada niya, nakangiti siya. Pero pag asawa niya na, padabog, pasigaw, mapait. Samantalang nung una naman, di naman mapait. Nung unang nililigawan mo, pabulong-bulong ka pa. Nung umpisa, nung naliligaw pabulong-bulong, honey, sweetheart, I love you. Ay, ganon. Ba? Nung makuha na yung gusto dun sa asawa, ginawa na lang alila sa bahay. Tagalinis, tagalaba, tagapalansya, tagaluto. Tapos, pagdating, sisigawan. Sabi nung asawa, honey, gutom na ako. Ba't ka namang ginabi? Iniintay kita, hindi ako kumakain. Kasagot-sagot hindi ka kumain, napakatanga mo! Dala-dala ko ba kaldera? Gaga! Oh. Pagka ganun ang asawa mo, kung magsalita sa'yo, ang turing sa'yo, hindi na asawa. Ang turing sa'yo, alila na lang. Sa iglesia po, bawal yan. Sa tunay na iglesia sa Biblia, dapat makita natin
ang aral ni Kristo sa ating pamumuhay. Mga lalaki, ibigin ninyo inyong asawa gaya ng sarili mong katawan. Huwag kayong maging mapait sa kanila. Masama po yung mapait ka sa asawa. Dapat ibalik mo yung tamis. Matamis kang magsalita. Hinahalikan mo yung asawa mo. Kaya ang payo ko sa mga babae, para naman kayo wag pagsawaan ng asawa nyo, dapat, bago dumating si mister, maligo ka na. Maghapon ka nagtatrabaho, amoy pawis ka. Naihan ka pa ng anak mo, mapanghi ka na, nataian ka pa ng anak mo. Dadating na si mister alas 7, mga alas 6, maligo ka na. Lagi kang mabango. Hindi kayo pagpapalit sa iba. Hindi naman masama yun ba naman kaya, matatanda na tayo. Ay, kahit po matanda, may pang-amoy pa rin yan. Kahit matanda, may pang-amoy pa rin. Kung halimbawa, matanda na kayo, mabaho pa kayo pareho, paano kayo magkakasundo niyan hanggang kamatayan? Kaya dapat, ang isa't isa malinis. Yung lalaki, papataanan mo. Siyempre, kaya ka niligawan nung araw, mabango ka, maganda itsura ng katawan mo. Noong araw, para kang Coca-Cola nasa bote na maliit ang bewang. Ngayon, para kang Coca-Cola nasa lata na diretsyo na. Mataba ka na, mapanghi ka pa. Ang mangyayari kay mister, maghahanap ng mas maganda at sexy at mas mabango. Para wag maghanap, maging kayo, maalaga rin kayo sa inyong katawan. Pagdadating na si mister, maligo ka, magsipilyo ka. Kasi, nung araw, kaya ka hinahalikan, kasi nakalagi ka nakachiklet, nagsisipilyo ka. Ngayon amoy imburnal yung bunganga mo, paano kang hahalikan ng mister mo? Kaya yon mga aral na paalaala sa inyo, mga kababayan, para yung asawa nyo, matulungan nyo na wag magnasa sa iba. Kayong mga babae, mag-alaga ng inyong katawan. Di masama yun. Sabi nga ng kawikaan, cleanliness is next to godliness. Ang pagiging malinis ay kasunod ng pagiging makadiyos. Talagang yung malinis, maganda yon. Malinis sa bahay, malinis sa katawan, malinis ang unan. Baka ang asawa mo hihiga, ang unan merong burda'y laway na panis, no? Siyempre, make him feel as comfortable as he can be. Pakita mo yung dating pagmamahal. Kayo namang mga lalaki, ganun din. Huwag niyong kalilimutan yung ginawa ng asawa mo. Pinaligaya ka nung kabataan mo. Tapos, siya nag-alaga sa mga anak mo. Siya ang nagluluto, nagmamalansya, hanggang napapaso sa pagluluto, napapaso sa pamamalansya, naglilinis ng bahay, hanggang nagmukha na ng pindangga para kasing janitor ang asawa mo. Wag mo naman totorototin at wag mo naman pagmamalupitan. Yung babae, napakalaki ng role niyan, pati sa iyong mga anak. Para yung pamilya, intact. Yung pamilya buo, wag masira ang pamilya. Kasi ang naninira ng pamilya, si Satanas, umukuha siya ng third party, bibigyan ka ng ibang babae para masira pamilya. O kaya bibigyan ng ibang lalaki para masira pamilya. Kaya yung aral, dapat laging yun ang sinusunod. At lagi kayong nananalangin sa Diyos para maingatan ng Diyos ang pamilya, mga kababayan. Aral po ng Diyos yan. Ang babae, ano naman ang dapat gawin? Sa 5:33 ng Epeso, ganito nakasulat. Gayunman ay umibig naman ang bawat isa sa inyo sa kani-kanyang sariling asawa, gaya ng sa kanyang sarili. At ang babae ay gumalang sa kanyang asawa. Ayon, ang babae naman, kung sakop ka ng lalaki, sabi, gumalang ka naman sa asawa mo. Huwag mo naman sinisigawan yung asawa mo, na parang si Bartolomeng Andres Disaya, na kahit may kaharap na ibang tao, sinisigaw-sigawan mo. Igalang mo ang asawa mo. Alam nyo, si Sarah, yung asawa ni Abraham, sa paggalang niya kay Abraham, ang tawag niya sa kay Abraham, Panginoon No? 3:6 ng unang Pedro. Na gaya ni Sarah na tumalima kay Abraham na kanyang tinawag na Panginoon. Ayon, sa paggalang ni Sarah kay Abraham, dahil alam ni Sarah na si Abraham kinakausap ng Diyos.
Ang tawag niya kay Abraham, Panginoon. Merong babae ngayon, kung sigawan na siya, "Hoy, pindeho! Halika nga!" Siya na tumatawag sa asawa niya na pindeho eh. "Hoy, kulas!" Meron ganun eh. Walang galang sa asawa. Pero dapat sa Biblia, ang aral po ni Kristo, ang mga babae, gumalang sa asawa. Ipakita mo yung paggalang. Tapos, pakita mo yung pagpapasakop. Unang Pedro 3, ganito ang sinasabi sa 1. Gayon din naman, kayong mga asawang babae, pasakop kayo sa inyong sari-sariling asawa, upang kung ang ilan ay hindi tumalima sa salita, ay mga hikayat ng walang salita sa pamamagitan ng ugali ng kani-kanyang asawang babae. Yung mabuting pag-uugali ng babae, nakakapagpaano sa lalaki yun, nakakapagpaamo. Kung halimbawa, hindi man sila tumatalima sa salita, mahihikayat sila ng walang salita sa pamamagitan ng ugaling ipapakita mo, kapatid na babae. Kaya, ang mga babae sa iglesia, inaaralan po ng paggalang at ng pagpapakita ng mabuting ugali sa kanyang asawa. Makakapagpahinuhod sa asawa yon. Mababawasan yung pait ng asawa mo, maaalis yung lupit. Pag nakita niyang babae kang marunong makisama, marunong kang gumalang sa kanya, mawawala yung mga pait na yon, mga kapatid. Mawawala away, no? Hindi ka makakarinig ng araw at gabi nagbabatuhan ng kawali, sandok, siyensit. Kaya yung bata raw pagdating sa eskwela, tinanong nung mestra, "Ano pangalan ng tatay mo?" "Demonyo po." Ang nanay mo, ano pangalan? "Demonya po." Ikaw, ano pangalan mo? "Demonyito po." Kasi ganun ang tawagan nila eh. Tawag nung lalaki sa babae, "Hoy, demonya!" Sabi naman ng babae, "Ano, demonyo?" Sabi ganun. Ito, ikang anak mong demonyito, paliguan mo. Isa pala silang pamilyang demonyo, demonya, demonyito. Bakit? Yun ang naririnig ng batang tawagan ng mag-asawa eh. Dati ang tawag honey, han, sweetheart, love. Ngayon, hindi na yun eh. Sigawan na, demonyo't demonya na. Huwag ganon, mga kapatid. Kung tayo magiging kaanib sa iglesyang totoo, nga sinasabi ng Biblia, dapat alam mo yung papel mo. Lalaki ka, pangulo, ikaw babae, sakop ng iyong asawa, gumalang ka sa asawa mo, ikaw lalaki, umibig ka sa asawa mo. Marami pong bagay eh. Wala lang tayong maraming panahon eh. Pero alam niyo po ba ang nagagawa nito? Kung pareho kayong magiging sa Diyos, ito po ang pinakamahalagang punto rito. Basahin natin ang 7:14 ng unang Korinto. Sapagkat ang lalaking hindi sumasampalataya ay nagiging banal sa pamamagitan ng kaniyang asawa, at ang babaeng hindi sumasampalataya ay nagiging banal sa pamamagitan ng kaniyang asawa. Sa ibang paraay, ang inyong mga anak ay nangagkaroon ng kapintasan, ngunit ngayoy mga banal. Nagpapakita po ng dalawang sitwasyon si Pablo. Pag ang lalaki ay sumasampalataya at ang babae sumasampalataya, pareho silang nagiging banal. Ang kanilang mga anak din banal. Sa ibang paraan, kung ang isang lalaki hindi banal, yung kanyang mga anak nagkakaroon ng kapintasan. Nakita nyo, mga kapatid, ang epekto ng salita ng Diyos. Kung pareho kayong sumasampalataya at nagbabanal, ang anak nyo po damay. Pati anak mo, maaakay mo. Hindi ka magkakaroon ng anak na drug addict. Hindi ka magkakaroon ng anak na swail. Kung pareho kayong tumatalima sa Diyos. Hindi kayo magkakaroon ng anak. Kagaya ngayon, napakaraming anak ngayon. Mga bata pa, lumalaban na sa magulang eh. Pero kung ang magulang, ama't ina, parehong sumasampalataya, pati anak mo, maaakay mo sa pagbabanal. Sa ibang paraan, ang mga anak mo magkakaroon ng kapintasan. Ang mga anak mo, lalaking hindi sa Diyos. Ang mga anak natin, lalaking bagamundo.
Ang ating mga anak, lalaking mga swail. Pero pag nakikita ng Diyos, pareho kayong nagbabanal. Ang possibility, ipinagbubuntis mo pa lang yung anak mo, kinakasihan na ng Diyos yun. Pakinggan nyo sa 1.5 ng Lucas. Nagkaroon ng mga araw ni Herodes, hari sa Judea, ng isang saserdoteng angalay Zacarias sa pulutong ni Abias, at ang naging asawa niya ay isa sa mga anak na babae ni Aaron, at ang kanyang ngalay Elizabeth. At sila'y kapwa matuwid sa harap ng Diyos, na nagsisilakad na walang kapintasan sa lahat ng mga utos at mga palatuntunan ng Panginoon. Nagkaroon ng mag-asawa, binabalita ni Lucas, si Zacarias at saka si Elizabeth, sila po ang magulang ni Juan Bautista, yung nagbautismo sa ating Panginoong Hesus. Ito pong mag-asawang ito, parehong matuwid sa harap ng Diyos, nagsisilakad na walang kapintasan sa lahat ng mga utos at mga palatuntunan ng Panginoon. Alam nyo nangyari nung magkaanak sila? Kasi noong umpisa wala silang anak, tumanda sila walang anak eh. Nung magkaanak sila, si Juan Bautista, palibasa matuwid sila, ang sabi ng Diyos sa kanilang anak, pakinggan nyo sa 1.15. Sapagkat siya'y magiging dakila sa paningin ng Panginoon, at siya'y hindi iinom ng alak ni matapang na inumin, at siya'y mapupuspos ng Espiritu Santo mula pa sa tiyan ng kanyang ina. Nakita nyo? Ang naging bunga o naging anak ni Zacarias at saka ni Elizabeth, si Juan Bautista, nasa tiyan pa lang ng ina niya. Nasa tiyan pa lang ni Elizabeth, napupuspos na ng Espiritu Santo. At lumaki si Juan Bautista na isang lalaking matuwid sa harap ng Diyos. Napakatuwid na tao ni Juan Bautista. Bakit? Bunga siya ng matuwid na mag-asawa. Kaya mga kababayan, gusto nyo ang inyong maging mga anak, matutuwid na tao. Magsama kayong mag-asawa sa paraan ng Diyos. Nakita po ng mata ko ito sa mga kaanib sa iglesia ng Diyos. Ay napakabihira nung mga bata o kabataan na napunta sa drug, napunta sa barkada, o napunta sa masama. Kagaya halimbawa, nila kapatid na Daniel, nila kapatid na Lisel, sila kapatid na Luz, yan po mga laki sa iglesia yan eh. Sila kapatid na Ruth. Nakita ng mata ko yung mga bata na ang magulang ay nagsasama sa paraan ng Diyos. Lumaki sa aral, hindi problema po eh. Walang drug addict. Yun ang aming ipinapakilalang aral ni Kristo sa inyo. Na hindi lang basta tayo mananalangin sa Diyos, meron tayong mga obligasyong kasama ng pananalangin para pakinggan ng Diyos at pagpalain tayo sa ating pamumuhay. Pakinggan ang ating panalangin at bigyan tayo ng ating mga kahilingan. Pangunahin na ay isang pamilya ay maturuan ng aral ng Diyos. Ngayon, ano ang nagagawang kabutihan kung pakinggan ng Diyos ang panalangin ng isang sambahayan sa iglesia ng Diyos? Halimbawa, isang ama na sa Diyos, isang babaeng asawa na sa Diyos, mga anak na sa Diyos, nananalangin, pinapakinggan ng Diyos. Pinanyayahan ko kayo uli, mga kababayan, sana wag kayong magagalit, balik kayo. May matututuhan po kayong aral ni Kristo. Siguro kayo naman ang makakapagsabi, maaaring may natutunan na kayo na hindi nyo natutunan sa ibang iglesia na inyong pinanggalingan. Huwag niyong isiping inaatake ko kayo o kaya inaatake ko ang panalangin nyo. Hindi po. Ang aral ng Diyos tinuturo ko para maunawaan po natin yung kalooban ng Diyos. Pinapakita ko yung mali at saka yung tama para ang ating makuha yung tama. Sana balik po kayo mga kababayan. Balik uli kayo sa Lunes. At sana loobin ng Diyos, makatapos tayo dito sa pag-aaral na ito
ng doktrina ng ating Panginoong Kristo. Kapatid na Daniel. Opo, at ang amin pong paanyaya para sa ating susunod na schedule ng ating pong mass indoctrination sa Lunes, kung loloobin po ng Diyos, yan po ang ating day 6, araw po ng Monday, alas 7 po ng gabi, Philippine Standard Time, sa iba't ibang panig po ng daigdig, kung ano man pong oras ang katapat niyan at kung ano man pong lingwahe ang inyong mapapakinggan. Muli po, nagpapasalamat tayo sa Panginoon at sa inyo pong lahat na nakiisa sa amin sa pakikinig ng mga doktrina ng ating Panginoong Hesukristo. Kasabay ng atin po namang pag-niyaya na meron din po tayong iba't ibang mga programa maaari ninyong mapanood sa UN Television. Ganun din po ang iba't ibang mga social media accounts kung saan tayo po ay merong mga naka-file na mga video at maging sa atin pong YouTube channel. At ganun din po yung atin pong mga iba pang mga social media accounts na ginagamit natin para sa atin pong live stream. At kung loloobin po ng Diyos, umaasa kami na tayo'y magkikita-kitang muli sa araw po ng Lunes. Sana'y mabigyan po ninyo ng pagkakataon. Salamat pong muli sa inyong pagpapaunlak. Sa Diyos po ang lahat ng karangalan at kapurihan. Bago po tayo pansamantalang maghiwa-hiwalay na muli, ay sama-sama po tayong dumulog sa Diyos sa isang maigsing pananalangin. Manalangin po tayo. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo, bago kami pansamantalang muling maghiwa-hiwalay, Ama, pagkatapos naming sama-samang makapakinig ng iyong mga banal na katuwiran, tanggapin mo po minsan pa ang aming taos na pagpapasalamat sa mabuting pagkakataong pinasapit mo sa aming mga buhay. Salamat sa pagmamalasakit mo na maipaunawa sa amin ang iyong mga salita at katuruan sa kapakinabangan ng bawat isa sa amin. Alam namin, Ama, ito ang paraan upang magkaroon kami ng mapayapang pamumuhay, ang sumunod sa iyong mga salita. Sana po ititik mo ng malalim sa aming mga puso ang iyong mga katotohanan ito. Tulungan mo kaming ito'y aming malakarang lahat sa lahat ng araw na ipagkakaloob mo sa amin. Lagi mo po sana kaming bigyan ng mabuting pagkakataon na maipagpatuloy namin ang pakikinig ng iyong mga katuwiran. Masimpa namin sa aming mga puso at kaisipan maging landas ng katotohanan lalakaran namin sa bawat araw pang ipauutang mo po sa amin. Sa iyong mapagpalang kamay, muli naming inihahabilin ang aming mga buhay at kapalaran. Samahan mo kaming palagi, Ama. Maraming panganib sa aming kapanahunan. Maraming mga alalahanin at balisa. Subalit, alam naming ikaw ang aming lagi ng sanggalang. Ikaw ang nakaalam kung ano ang higit na makabubuti sa amin. Ang lagi lamang po naming pamanhik sa iyo, Ama. Gabayan mo kami, hawakan mo ang aming mga kamay upang magawa namin ang lahat ng bagay na ayon sa kalooban mo. Pakialaala mo po ang lahat ng nakinig sa gabing ito. Basbasan mo ang kanilang mga sambahayan. Sana makabalik silang muli sa susunod na pag-aaral, maipagpatuloy ang pagsusuri ng iyong mga katwiran. Patawarin mo po kami sa aming mga pagkukulang, mga kasalanan, at kubling kamali ang nakikita mo po sa aming mga paggawa. Bahala ka na pong magpapaumanhin sa bawat isa sa amin. Ngayong nagpatawad na kami sa mga nagkasala sa amin. Magpagaling ka rin sana ng may mga karamdaman, Panginoon. Salamat po sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen. Sa Diyos amang kadakilaan at sa Anak ay ang karangalan at sa
naway tanggapin po natin ang walang hanggang pag-ibig at ang mahalagang bendisyon ng Diyos Amang nasa mga langit. Ang biyaya ng pagpapagaling at pagliligtas ng ating Panginoong Hesukristo, ang patuloy na pakikilakip ng banal na Espiritu, siya nawang gumabay at maghari sa ating lahat, lalo na sa mga nakikinig ng doktrina, magmula ngayon at magpakailanman. Amen.